Paano nga bang mag-AC charge sa ating small setup gamit ng SNAT inverter 1 kW 12 volt? So napakadali lang mga idol. Una yung gagawin mga idol, lubawa ito kasi nandito po naka-slot yung ating solar panel, malayo lang tayo kaya naka-disconnect yan mga idol. Papatayin nyo lang po yung breaker galing SCC to battery, regardless kahit anong SCC, basta patayin nyo lang yan mga idol for safety. Tapos kung makikita nyo dito mga idol sa ating SNAT inverter, ito po wala na po akong sinet nito mga idol. Nung pagdating nito, sinalpak ko lang, gumagana na yan mga idol kasi goods po yung ating SNAT inverter kapag ka naka-LiPo for battery kayo, gaya nitong Gentay ko. So wala na po kayong isa-set, wala na po kayong gagalawin dyan, plug and play lang yan mga idol, gagana na yan, ready to use na yan mga idol. So balik tayo, AC charging mga idol, nakikita yan naka mode 1 yan. Tapos may output na 220 volts, wala tayong AC input. Tapos mga idol, yung ating slot dito. So, para mabilis mga idol, yung dilaw, flash natin mga idol. Yung dilaw, ground dyan mga idol. Dilaw. Itong green, AC input. May nakalagay naman yan sa slot mga idol, AC input. So, dito yan. Ito po ay extension galing sa bahay. Sinaksakan ko lang dito ng plug for demo purposes. Pwede nyo naman rectiline sa breaker nyo mga idol. AC 10 amperes, nakapatay pa yan mga idol, kaya wala pa pong AC na nakalagay doon, AC input. Itong blue, ito po yung 220 volts papunta ng ating load. Gaya nito sa akin, meron tayong konsumo na 10 watts dahil nagcha-charge po tayo ng cellphone. Yan. Charging yan mga idol. 33. So balik tayo mga idol. Saan nakikita nyo? Yan. Naka mode 1 mga idol, wala tayong AC input. Bubahin natin yung breaker mga idol, magkakaroon na yan ng AC input. Yan. Buhay na yan mga idol. Meron tayong 228 volts. Nakita nyo mga idol, may indication naman siya na nagcha-charge yung battery. So, i-check natin mga idol kung talaga nagcha-charge yung ating battery sa ating setup. So, sa case natin mga idol, meron tayong Gentay battery 100 Ah 12 volts. So, meron tayo ditong cellphone na merong connection ng ating Bluetooth para sa ating battery. So, na ba yun? May application naman yan mga idol, Gentay. Pag bumili kayo ng Gentay battery mga idol, may ano naman yan, may guide kung paano nyo i-connect. So, madali lang naman. Connect nyo lang naman yan ng isahan mga idol. Tapos, pagkatapos nun ay hindi nyo na po kailangan ng data, internet para ma-monitor nyo. Basta malapit kayo sa mga battery nyo, kita nyo na yung real-time voltage, percent ng battery at charging or discharging. Kaya napakaganda mga idol ng Gentay battery 100 Ah with Bluetooth connection kasi basic na basic, monitor nyo lahat yung status ng battery. So, yun. Napakadali lang mga idol, di ba? Basic na basic. Yung mga AC line yan mga idol, number 12 stranded yung ginamit ko dyan. Yung ibang mga details ng ating setup mga idol is nasa ibang reels natin na naka-upload. So, yung mga gusto mag-build na sarili nila, complete link na po yung nilalagay ko sa ibang mga videos para hindi na po kayo mahirapan. So, yun. Nga pala mga idol, sa mga naka-SNAT inverter na hindi nakakapag AC charge, hindi daw sila nagcha-charge. I mean, lagyan na lang ng AC input pero hindi pa rin nagcha-charge. Yung ibang SNAT inverter, naka-default sila ng mode 3. So, mode 1 yan mga idol. Pag mode 1, automatic mag-charge siya pagka meron siyang AC input. Pero pag mode 3, hindi po yan mag-charge. Sa mode 3 mga idol, discuss natin na mabilisan. So, sa mode 3, pag low-bat na yung battery nyo, which is yung LBD niya is 11.5 something, pag naabot niya na yung mga idol, yung konsumo ng mga load nyo, ililipat po yun sa grid, doon na po yung kukuha ng kuryente, hindi po magcha-charge yung inyong battery galing sa grid. So, sa umaga naman, kapag may araw na syempre, tapos nakapag-charge na ng konti yung battery nyo, automatic pong lilipat po yung konsumo doon sa ating battery. So, yun po yung pinaka ATS, built-in ATS ni SNAT inverter
sa mode 3. Hindi po siya mag-charge ng battery. Solar pa rin po ang kukunan niya ng pang-charge ng battery. So, goods yun mga idol. Balik tayo. Yung mode 3 mga idol, change natin ang mode 1. So, pindot mo lang isa. 3 to 5 seconds mga idol, long press. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Nag-blink na mga idol. So, naka 0 4 yan, pero dapat ang lalabas niyan mga idol kasi ginalaw ko na kanina 0 0. Ganyan. So, arrow up. 1, 2, 3, 4. 4 mga idol yung hanapin natin kasi yun po yung parameters para sa kanyang pag-charge. 0 4. So, yung 0 4, kita na natin yan. Pag nagbiblink yan mga idol, press natin, lilipat yan dito. Pag lumipat yan mga idol, pwede na tayo mag-calibrate. So, lipat natin yan ng 01. 01 mga idol, yan po yung may AC charge. Automatic po yung magcha-charge yun. Yan. Select na natin mga idol. So, para matesting natin mga idol, i-reset muna natin. Patay muna natin yung AC charge. Patay natin yung instant inverter. So, ito po yung monitoring ng ating battery. Kanina po, hindi nagcha-charge. Ngayon, mga idol, buhayin natin. Yan. Naka-mode 1 na tayo, mga idol. Oh. Dapat magcha-charge na po yung ating battery pagka may battery. Pagka may 220 volts na tayo na voltage input. On natin, mga idol. So, meron tayong 228 volts na AC input. So, kita naman mga idol na nagcha-charge na. Ating monitoring. So, meron tayong 20 amps. So, goods na goods mga idol. Ganun lang naman ang pag-calibrate para mai-mode 1 yung mga idol yung inyong mga setup na gamit ang snap inverter. Yun lang mga idol, kung nakatulong, pa-like and share, pa-follow, pa-subscribe na din po ng ating account. So, may katanungan kayo mga idol, pwede pong mag-comment sa comment section at ilalagay ko po yung ibang link sa taas. Yung complete setup, complete po na link nito, nasa ibang reels natin mga idol. Sipatin nyo na lang po, lahat na po, pati pangalan nandun mga idol. So, lahat po ng napagbilhan ko, ilalagay ko po yung link doon mga idol. Yun lang naman mga idol. Thank you very much. Pa-like and share, pa-follow, pa-subscribe ng ating account.